Grabe, mga minamahal. Ewan ko ba dito kung ano yung, Diyos mio, kung ano yung napasok dito nga po sa isipan ni Vice President Sara Duterte na pag daw siya ay nainis, dahil pag hindi daw po siya tinigilan ng administrasyong to, ang gagawin niya daw po mga minamahal, huhukayin niya daw po itong ama ni PBBM, which is si former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon niya daw po mga minamahal sa West Philippine Sea. Alam nyo, parang pinapatunayan lang talaga ni Sara Duterte yung sinasabi ng mga psychologist sa kanya mga minamahal na itong si Sara Duterte ay merong mental health disorder, merong sakit sa pag-iisip, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon, kumbaga kung ano yung gusto niya, dapat nasusunod. Yan po yung sabi sa kanya mga minamahal ng mga psychologist. So kung natatandaan nyo tong balitang to, wait lang ha, ay i-intact lang muna natin to para makuha nyo yung context. Kasi ganito na talaga yung nagiging ugali ni Vice President Sara Duterte. Sabi dito sa balita, a military clinical psychologist suggests that Sara's recent outbursts may go beyond typical temper tantrums often associated with a prima donna complex. The psychologist observed symptoms that could indicate underlying personality disorder, such as narcissistic personality disorder or NPD, intermittent explosive disorder, or antisocial personality disorder or ASPD or a combination of this condition. So merong tatlong nakikitang symptoms mga minamahal itong mga psychologist na disorder talaga ni Sara Duterte dahil nakikita ninyo kapag galit na galit, high temper siya, nagtatantrums. Kita nyo yung nakikita ng mga psychologist mga minamahal, yung pag-uugali niya na baka may MPD to. May NPD, may IED, or ASPD. Actually, itong sinabi mga minamahal ng Philippine Defense Forces Forum, 2 months ago na to, itong binalita na nila. And ngayon nakikita natin na mukhang may katotohanan nga talaga. Itong nakikita ng mga psychologist patungkol nga po dito sa personality behavior ni Vice President Sara Duterte. Tingnan niyo yung nangyari doon mga minamahal sa sa House of Representatives. 'Di ba nagtatantrums siya? Yung tinanong lang siya saan mo gagamitin yung budget, bakit ganyan kalaki, ano yung ibig sabihin ng isang kaibigan. 'Di ba mga minamahal? Nakita niyo kung paano siya magalit, paano siya magwala, nagtatantrums, yung kamay niya ginaganon niya na. Kita nyo, doon pa lang may something na-i-jud something sa iya brain. Ano, mga minamahal? And then, right after, nasundan na naman. Tingnan nyo to ha, panoodin nyo tong sinabi ni Sara Duterte, mga minamahal. Pakinggan nyo. Mr. Vice President, ang papa nyo po, ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. May sayad talaga sa pag-iisip, no, mga minamahal. At isa pa, ano yung karapatan mo para hukayin si Apulacay na in the first place, desisyon to ng Supreme Court. Supreme Court allows heroes burial for Marcos. Desisyon to ng Supreme Court. Ano tong, mga minamahal, ano to, paano mo isisingit yung sarili mo na gusto mo lang pahukayin? Paano yun? Desisyon ng Supreme Court, aanuhin mo? Lalabagin mo? Ay, anong kaululan to, Sara? Hindi to pwede, mga minamahal. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, diba? Diretso yun magsalita.
Hindi din yan, hindi siya... Yan, tigilan natin tong kaputang inahan ni Sara Duterte. Kita nyo? Na-jude something sa kanya brains. Ano, mga minamahal? Biruin nyo na nanahimik yung patay? Gagalawin na naman ninyo? At saka beside, hindi naman ikaw yung nagpalibing. Yung ama mo. At saka kung iisipin, mga minamahal, kumbaga, naggamitan lang din naman talaga. Ginamit ng mga Duterte itong mga Marcoses. Alam nyo kung bakit madaming supporters. Way back 2016, napakadaming supporters ni President Ferdinand Marcos noon. Ngayon, napakadaming supporters niya, mga minamahal. Nung tumatakbo pa lamang po itong vice-presidente. Sobrang dami. Tapos, ito yung ginawa ni Duterte. Pumunta siya kay Amy. Ang sabi niya kay Amy, nangako siya. Ang sabi niya, pag siya manalo, ipapalibig niya daw po sa libingan ng mga bayani yung ama nila. And then, pag hindi niya daw po ma-resolba yung war on drugs within 6 months, ipapalit niya daw pong presidente si PBBM. At kapag hindi niya masolve ang crime rate sa bansang Pilipinas, aalis daw po siya sa pwesto, bababa siya sa pwesto at ipapalit niya itong si Bongbong Marcos noon na ngayon ay presidente na. Yun yung pangako ni Duterte. Kung kaya't yung mga loyalista, yung mga supporters ng Marcos administration, pinili itong si former President Duterte, lalo pat noon mainit yung hidwaan ng Aquino at ng mga Duterte, ng dilawan ng mga Aquino at ng mga loyalista. Talagang grabe yung war shock noon. So ngayon, si Duterte, ginamit niyang pagkakataon yun. Oportunista kasi itong si Duterte. Ginamit niya ang pagkakataong yun, yung damdamin ng mga loyalista, kasi nag-aalab up to this moment yung suporta ng mga loyalista, mga minamahal, dito sa ating presidente. Ginamit niyang opportunity yung pagkakataong yun para iboto siya. And then right after nung nanalo, nilingon niya si Bongbong Marcos? Hindi. Never niyang nilingon si PBBM after ng 6 months na hindi naman na-solve yung crime rate sa bansang Pilipinas. Hindi niya din nilingon, mga minamahal. I mean, nung hindi niya din na-solve yung crime rate sa bansang Pilipinas, pati yung war on drugs, hindi niya nilingon. Mga minamahal, naghumingi lang siya ng pasensya na hindi na kayanan na ma-resolve ang issue sa war on drugs sa loob ng 6 months. Pero hindi niya nilingon si PBBM. Hindi siya bumaba sa pwesto para ipalit itong si Marcos. And siya na din mismo yung nagsabi, mga minamahal, kung bakit niya nilibing sa libingan ng bayani itong si former President Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Dahil siya po ay napakagaling na presidente at siya po ay hero. Galing na po yan mismo sa bibig ng ama ni Vice President Sara Duterte. So, plakado na yung paglibing. Okay na, wala nang issue. So, ano yung ginagawa ngayon? Ano yung sinasambulat ni Inday ngayon? Ano yung pinagsasabi niya? Ano yung, may tornilyo na naman ba na lumuwag sa utak mo? Tingnan mo tong sinabi ng ama mo, Tingnan natin to, mga minamahal. It's Ferdinand Marcos and the nation. Sir, why do you think he deserves to be in the libingan ng mga bayan? Because he was a great president and he was a hero. Ano yung sabi nila na hindi daw totoo Wala naman na silang pinapalabas na except that a mother statement. Wala. I said that bakit tayo why don't we hail the alam mo, it's also the Filipino nation who wants to see something good come out of it. Yung yung others to get personal. Hindi dapat gano'n. Sir, what would you say to people who will criticize you because of the supposed abuses that happened during the Marcos regime? They might be displeased, to say the least, about it. I don't think so. Sir, why? Why? Because he said he did something good for the country. Yung sabi lang dictatorship period that remains to be debated so many generations from now. But it has na personal ito. Ayaw ko naman, it gives a bad taste in the mouth to talk about it. See? Oh. Ano pa yung inaamok mo, Sara? Nanggaling na mismo yan sa ama mo na si former President Ferdinand Edrelin Marcos Sr. ay isang bayani, tunay na bayani at hero
ng bansang Pilipinas. Ano yung napasok sa isip mo na hindi ka naman pinapakialaman ng patay, huhukayin mo? Ewan ko ba dito mga minamahal, yung utak talaga ni Sara Duterte, meron aning-aning. Sabi nga ni Trillanes, mga minamahal, may post si Trillanes, oh. Basahin natin tong post ni Trillanes. Sabi niya, quote of the day, Sara to Amy, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo at itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sara Duterte press con October 18, 2024, #Sara Topak. Halatang may topak mga minamahal itong si Sara Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung action niya ngayon mga minamahal, parang pinapatunayan niya na totoo yung sinasabi ng mga psychologists na meron talaga siyang MPD. Meron talaga siyang personality disorder. Yung kanyang behavior, hindi na talaga akma. Pag masyado ng na-outburst na yung temper niya mga minamahal, kung ano-ano na yung pinagsasabi, hindi niya na makontrol yung kanyang sarili, to the point na wala na siyang pakialam kung sino na nasasagasaan niya, hindi na siya nag-iisip. Tingnan nyo even the dead person, walang ginagawa sa kanya. Mga minamahal, walang ginagawa. Hindi naman siya pinakialaman ni Marcos Sr. Hindi naman siya walang pakialam or hindi kasama sa hidwaan ni Marcos Jr. si Marcos Sr. sa hidwaan ng mga Duterte. Ano yung pinuputak mo, Sara? 'Di ba? So, ano ba mga minamahalang meaning ng NPD? Mental health condition characterized by a persuasive pattern of a grandiosity, a constant needed for admiration, lack of empathy of others. See? Yan po yung nakikita mga minamahal. Symptoms ng MPD. Masyadong exaggerated yung sense of self-importance and superiority. Yung parang feeling niya siya yung above the law. Nakikita niyo yun mga minamahal? Yung the way na magsalita siya. Kaya nga sabi ko na, Jude, something sa kanya brains. Ewan ko ba dito sa lahat ng sa lahat talaga ng mga naging politician, si Sara Duterte yung pinaka-most na nakakaurat. Hindi lang napagbigyan ng budget, ang daming putak. 'Di ba? Tapos ngayon gusto nang itapon sa West Philippine Sea. Kayo yung tumira doon sa West Philippine Sea. Kayo yung dapat itapon doon sa West Philippine Sea para nang kahit papaano nararanasan niyo yung pasakit, nararanasan niyo yung hirap, yung pain, yung suffer ng ating mga military, ng ating Philippine Coast Guard. Habang kayo binabati nyo pa ng 59th founding anniversary or 50, basta kung anong founding yun, habang binabati mo ng founding anniversary yung China, yung PCG natin, yung military forces natin, hirap na hirap. Di ba, hindi mo man lang nafe-feel yung feelings nila na nagugutom na sila doon kung minsan, tinataga pa sila, yung kamay, may natanggalan pa ng kamay, yung kanilang sinasakyan, binubunggo, hindi mo nafe-feel yung pain nila, hindi mo man lang nafe-feel kung ano yung mararamdaman nila kung sakaling habang sila nakikipaglaban tapos ikaw ang ginagawa mo, binabati mo pa ng founding anniversary yung mga kupal na yan? Hindi mo man lang ba naisip yun? Vice Presidente ka pa man din ng bansang Pilipinas. Diba? Tapos sasabihin niya na ginamit lang daw siya para manalo. Mga minamahal, meron siyang statement. Ang sabi niya, ginamit lang daw siya para manalo. Ang kapal talaga ang lakas ng apog mo, animal ka. Sabi niya, asked whether she believes the Marcos had used her. Duterte said, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Ang kapal ng apog mo. Ang taas-taas ng apog mo, animal ka. Sorry mga minamahal sa aking mga binibitawang salita. Kasi hindi appropriate yung word na gagamitan na ginamit nila ako kasi kayo yung user. Masyado kayong abuso. Nabisto lang kayo kung ano na yung pinagsasabi ninyo. Tapos, ikaw ang lakas pa ng apog mo na makapagsabi na kung bibigyan ko siya ng rating out of 10, 1% lang. Ulul! 1%? Kamo dapat yun nga yung ibigay sa'yo, 1%. Bakit? Wala kang magandang nagawa dito sa ating bayan. Puro pasakit lang. Hindi mo nga maipaliwanag yung 15 million, yung 16 million, yung 125 million. Hindi mo nga maipaliwanag yun. Hindi mo nga madepensa ng Pilipinas laban sa China. Yung approach mo sa insurgency, yung approach mo sa Department of Education, kupal-kupal yun mga minamahal. Tapos ikaw pa yung may lakas ng loob na makapagsabi na, I will give 1%. Of course, ginamit nila ako para manalo sila. How sure you are na ikaw yung naging dahilan kung bakit nanalo si President Marcos? How sure you are? BP,
Ang inang kakupalan to mga minamahal. Ito yung pinaka hindi ko talaga matanggap na statement na binitawan ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay halatang masyado na silang tawag dito, mga minamahal, yung desperate moves na to. Hindi ka ba nahiya, Vice President, sa mga binubulat-lat ng bunganga mo? Mahiya ka naman. Mahiya ka naman ng dahil lang sa pondo. Kung ano-ano ang pinanggagawa mo. Masyado ka ng desperado. Hindi pa ba sapat sa inyo na sinabihan yung adik si PBBM? Hindi pa ba sapat sa inyo na may pulboronic video si President Marcos? Ano pa ba yung gusto nyong mangyari? Ha? Hukayin mo, go ahead. Hukayin mo, tingnan natin kung kinabukasan after ng paghukay mo, nandyan ka pa din sa pwesto. Gusto mo talaga ng away, ha? PBBM, pagbigyan mo yan. Pagbigyan mo, gusto ng away eh. Ipasok mo na yung ICC. Ipasok mo na. Alam ko mga minamahal, sinasabi lang ni PBBM na hindi niya papapasukin yung ICC. Pero madami na yung galamay. Hindi naman pwede mga tingnan nyo ha, hindi pa nga pinapapasok ang ICC, nagtatantoms na. How much more pa kaya pag nandito na? O, di ba? So, lantaran mo na din PBBM gawin yan. Ginagago kay. Gaguin mo din. Ganti yan lang. Wala. Mga minamahal, wala to. Anyway, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.